Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng NBI clearance online gamit ang inyong GCash account. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, make sure na meron na kayong reference number na nakuha galing sa NBI website. Pero kung wala pa kayong reference number at hindi pa kayo nakapag-register sa NBI website, may video na po kong ginawa kung paano mag-register at kung paano mag-set ng appointment, and meron na din akong ginawa kung paano makakuha ng reference number. Kaya ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So bali ganito po yung reference number na makukuha ninyo. For example, ito MP9WU XEERO. So, ganito po yung reference number, tapos yung status niya is pending pa. So, para maging paid yan, kailangan muna natin yang bayaran. So, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran yan gamit ang inyong GCash account. So, unang gagawin natin, syempre, buksan lang natin ang ating GCash account. At kung nakapasok na kayo sa inyong GCash account, so make sure lang guys na merong laman ito na hindi bababa sa 160 para makapagbayad kayo. So kagaya niyan, yung laman ng GCash ko is 1,693. So ngayon, para makapagbayad tayo, i-click lang natin itong bills. Ito pong nandito sa gilid. At pagkatapos dito, kailangan nyong pumili ng category ng bills. So maraming categories dito guys, pero yung babayaran natin is NBI clearance. So dito hanapin na lang natin ang government kasi government agencies naman siya. So i-click lang natin itong government. At pagkatapos dito, marami kayong government agencies na makikita. So naka-alphabetical naman yan. So scroll down nyo na lang po hanggang dito sa pinakabababa, dito sa may letter N na hanapin nyo po. So kagaya niyan, nandito na po yung NBI. So yun po yung i-click ninyo. Pero kung ilang beses nyo nang inulit at hindi nyo pa rin makita yung NBI, pwede nyo namang i-click itong search dito sa taas at i-type nyo yung NBI at lalabas na po ito. Ito po yung logo niya at i-click nyo na lang po ito. And then mapupunta na po kayo dito. So kung nakikita ninyo dito sa taas, may nakalagay na posting period within 24 hours. So mag-antay lang kayo after nyo magbayad ng 24 hours at hindi na po lalagpas ng 24 hours at posted na po yung binayad ninyo. Pero sa aking experience guys, wala pang 1 hour, posted na po yung binayad ko at nakalagay na po doon na paid na. So ngayon dito na tayo sa paglalagay ng amount. So dito ilagay lang po natin yung amount na babayaran natin, which is 160 pesos. So bali 160 na yung overall na mababayaran natin kasi nakapagbayad na tayo ng 30 pesos sa convenience fee. Kasi yung NBI clearance natin ay dapat 130 lang. And then dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng reference number. So kagaya na sabi ko kanina, dapat meron na kayong nakuhang reference number. So ito po yung reference number na meron ako, yung MP9WU XEERO. So ito po yung ilalagay natin dito sa reference number. Mas maganda po guys, i-copy nyo yung reference number na nakuha ninyo para hindi po talaga kayo magkakamali. Kasi minsan kung may O or 0, maguguluhan po tayo. So, mas maganda i-copy at i-paste nyo dito. At pagkatapos kung nalagay nyo na, i-double check nyo na lang pong maigi kung tama ba lahat yung nalagay ninyo. And then dito sa baba, maglagay kayo ng contact number ninyo. And dito sa sunod ay ilagay nyo yung email address ninyo. Pero dito guys, optional lang to. Pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. Pero advice ko sa inyo, maglagay po kayo para may resibo po kayong marireceive doon. And next, dito naman tayo sa protect your bills now. So dito guys, kung nagdadalawang isip kayo or may takot kayo na baka ma-scam kayo, pwede nyo namang i-click tong box katabi ng yes para ma-checkan at maprotektahan yung bills ninyo. Pero yun nga lang, may charge na 1%. So less than 1% po yung charge sa transaction ninyo. So kagaya yan 160, so may charge na 1.47 pesos. So nasa sa inyo na po yan kung lalagyan nyo ng check dito or hindi na. Pero kung okay na yan at wala naman problema, pwede nyo na pong i-click itong next. At may makikita po kayong ganito, you're about to pay 160 pesos. So dito yung reference number, i-review nyo na lang po lahat, yung contact number at yung email address niyo. So kung okay naman lahat yan at wala naman problema, i-click nyo na po itong confirm. So after nyo makapagbayad, pwede na kayong pumunta sa inyong NBI website account, then i-check nyo doon sa transactions kung
ano ng status ng inyong account. So kung kanina pending pa yung status ng ating account, after mga ilang minuto pagka-check ko, ganito na po yung lumabas. So naging paid na po yung status ng aking account. So after nyo makapagbayad, pwede na po kayong pumunta sa NBI branch sa isinet ninyo na appointment na araw at oras. At para naman sa mga nagtatanong paano daw kung hindi sila nakapunta sa sinet nila na appointment na date and time. So kasi may emergency, ganyan, may lakad sila, hindi talaga sila nakapunta doon. So for example, ngayong araw na to kayo pupunta pero hindi kayo nakapunta. So kung ganun, huwag kayong mag-alala guys kasi pwede pa po ninyong i-change yung date and time ninyo. So ang gagawin ninyo, pumunta kayo sa NBI website tapos mag-login kayo doon. At kung naka-login na kayo, pwede nyo pong i-change yung date and time ng appointment ninyo. So pwede kayo magpalit doon. Pero take note guys, dapat 15 days lang yung ipapalit ninyo na date and time from the original na appointment ninyo. So for example, ngayong araw kayo dapat pupunta pero hindi kayo nakapunta kasi may emergency or may lakad kayo. So pwede pa po ninyong i-change yung date and time doon sa NBI account niyo. So palitan nyo na lang po. Pero take note guys, dapat 15 days from the original date of appointment lang yung tinatanggap ng NBI. At pagkatapos nun, pwede na kayong pumunta doon sa NBI branch na itinakda ninyong oras at petsa. Pagkatapos magdala lang kayo ng mga valid IDs na tinatanggap ng NBI. At para sa mga nagtatanong kung ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng NBI, ito po yun. Una, UMID and GSIS ID, passport, national ID, PhilHealth ID, voters ID or certificate of registration, BIR, PRC license, birth certificate authenticated by PSA, driver's license, Pag-ibig ID, not the loyalty card. So, take note, hindi po pwede ang Pag-ibig loyalty card kasi may nakalagay dito na not the loyalty card. Postal ID, certification from the local civil registrar, certification from the Malacanang and connection with the indigenous group, solo parent ID, company ID, government employees, Siemens book, school ID together with current registration card, senior citizen ID, at marina. So ito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng NBI. So kung meron kayo nito lahat, mas maganda dalhin nyo na lang para sure talaga na tatanggapin ng NBI. So kung meron kayo 3, 2, 4, 5, ganyan, dalhin nyo na lang po lahat para diretso kayo makakuha ng NBI clearance. At pagkatapos nyo pumunta doon, kukunan lang kayo ng biometrics, perma at yung picture. So pipicturean kayo doon at pagkatapos niyan mag-antay lang kayo ng mga ilang minuto at ibibigay na po sa inyo yung NBI clearance niyo.